Ano po masasabi niyo sa testimonya ni Matibag? Jesus Maria Josep, hindi na kailangan tibagin. Bakit po? Kasi walang kredibilidad. Pagkatapos, ang mga malalabo lahat ang ano. Unang-una, number one, wala siyang kredibilidad. Bakit? Bakit po? Kung babasahin mo yung 3 column niya, galit na galit siya kay Inday Sara, siniraan niya ng siniraan. Madali sabi, bias ka na dati. Tapos yung asawa mo pa, ganun din, bias din. Bumoto nga. Bakit ka naman dapat, delikadesa will tell you not to be there. Second, wala naman siyang alam doon sa investigation. Di ba, during the examination, lahat na tanong, hindi niya alam. Kasi nga, I have no personal knowledge exactly ang pinupunto ng defense. Wala kang alam-alam na ba't ka nakatayo dyan. Kasi nag-create ka ng task force. Yun, malagay yung kabalbalan yung task force na yun. You know why? Nakita mo yung mga tanong kanina nung isang senadora. Kasi dapat yan, pag nag-create ka ng task force tapos involving national security, yung lahat ng mga agency, pag-uusapan niya, papasok yan sa national security. Ngayon, siyempre, dahil nga nilikhang isip niya lang yun, biglang naisip niya, kay executive secretary na, para madaling gawa ng paraan. Panay kalokohan lang ang ginagawa. Yung sa Hitman po, meron po ba talaga? Naku, lalo na yun. Yun ang talagang, di ba sabi niya, open investigation to Jesus Maria Josep. Kasi nga, alam niyo naman na si Inday Sara, kaya lang niya sinabi yun dahil outburst, nagsumbong siya sa bayan na siya ay may panganib sa buhay at hinihingi niya ang katarungan. Dahil sabi, mga kababayan, ako po ay gustong patayin ng mga ito. Kaya pag pinatay ako ng 3 ito, pwede mo ba ipaghiganti niyo ko? Yun ang punto niya. Ngayon, yung sinasabi ngayon ni Matibag na meron na silang Abo. persons of interest, Jesus Maria Josep. Gawa-gawa lang yun. Wala yun. Maniwala ka. Ang nakikita ko dyan, magpapabricate na naman sila. It's been 1 year and 8 months. Yes. Ang sinasabi nila, they're still investigating at hindi pa nila pinpointed kung sino talaga at kung may kinausap talaga na assassin. Unang-una, sinasabi nilang tapos na yung investigation. Precisely, they filed the case of grave threats and inciting to sedition. Kung mga pineriod na nila, bakit nila biglang naging kama? Lumilika sila ng bago. Ibig sabihin, puro kabalbalan lang kayo kasi alam nyo, wala kayong kaso. Naghahanap talaga kayo. Gusto nyo lang pabahin, siraan si Inday Sara. Yun lang naman yun. Pero baka naman maingat, kailangan airtight yung kaso. Maniwala kang airtight. Walang airtight doon. Talagang likha lang nila yun. Yun na lang sinasabi niyang task force niya. Kung totoo yung task force ng national security, sabi sa iyo kanina, malaki dapat siya nagko-coordinate lahat ng mga agencies kasi national security. Ba't wala? Wala silang maipakita ang ebidensya doon. Sinasabi niya, executive secretary, kasi yun ang madaling kausapin. Gagawa na lang sila ng kunyari dokumento. Pero dapat yan national security, may mga ebidensya ka doon. Wala. May pwede bang ikaso ang Vice President sa NBI kung wala sila talagang mapatunayan after 3 to 6 months? Of course. Malicious prosecution. What is that? Malisyosong pag-uusig na wala namang batayan sa liyan. Crime yun. That's a crime under the revised penal code.